Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Sa pagpatuloy ng kwento, tahimik ang buong paligid. Wala ni isang tunog maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig at ang mabibigat na paghinga ni Miguel. Pakiramdam niya ay nag-isa siya sa isang malawak at madilim na espasyo. Totoo ba ang sinabi ni Lolo Lucio? May lahi siyang higit pa sa isang aswang. At kung ganun, ano siya talaga? Miguel, alam kong nararamdaman mo na ito. Nag-echo sa kanyang isipan ang tinig ni Lucio. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi basta-basta. Hindi lang ito lahi ng aswang, kundi ng isang mas matandang lahi. Mas sinauna, mas makapangyarihan. Naramdaman ni Miguel ang matinding init sa kanyang katawan. Para bang may gumagapang sa kanyang balat, nagkikiskisan ang kanyang mga buto, at sumisikip ang kanyang dibdib. Parang may gustong kumawala. Tanggapin mo ito, Miguel. Huwag mong labanan. Sa kanto ng kanyang paningin, nakita niyang nanghihina si Robin. Pinagpapawisan ito ng malamig, ngunit pilit pa ring pinoprotektahan siya. Miguel, anak, lumaban ka. Ang tinig ng kanyang ama ay puno ng pag-alala. May dalawang boses sa kanyang isipan. Isang nagsasabing yakapin niya ang kanyang bagong anyo, yakapin ang kapangyarihang hatid ng kanyang dugo. At ang isa naman ay pabulong, mahina, pero malinaw. Huwag, Miguel. Hindi mo kailangang maging isa sa kanila. Napapikit siya. Ano ang tama? Ano ang pipiliin niya? Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang si Lucio ay nakangiti. Wala ka ng pagpipilian, apo, sapagkat ikaw ang hinirang. Ang dugo mong dumadaloy ay patunay na ikaw ang susunod sa akin. Ang ngiti ni Lucio ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang anyo ng isang halimaw, ang tunay niyang anyo. Nakita niya ang matatalas na ngipin nito, ang mapulang mata, at ang malaahas nitong balat. Miguel, sigaw ni Robin. Napatingin siya sa ama, ang nag-isang taong minahal at nag-alaga sa kanya. Gusto niyang lumapit, gusto niyang takasan ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung kaya pa niyang maging tao. Sa kanyang palad, lumitaw ang matatalas na kuko. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas, at ang kanyang mga mata nagmumula na sa dilim. Si Miguel ba ay mananatiling siya o tuluyan ng magiging isang halimaw? Madilim ang paligid. Nakahandusay si Robin sa sahig, habol ang kanyang hininga. Sa harapan niya, si Lucio, nakangiti, tila ba alam na niyang siya ang panalo. At sa gitna nila, si Miguel. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang pandinig ay matalas, nadidinig niya ang paggalaw ng mga insekto sa damuhan, ang mahinang huni ng mga kuwago sa malayo. Ang amoy ng dugo ay mas matapang ngayon at gusto niya ito. Hindi ako halimaw. Pilit niyang pinipigil ang kanyang sarili, pero hindi niya may kakaila ang matinding sigla sa kanyang katawan. Ang bigat na kanyang nararamdaman noon ay napalitan ng kakaibang lakas, isang lakas na hindi niya kailanman inakala na meron siya. Ano ka na ngayon, Miguel? Tanong ni Lucio. Isa pa rin bang tao, o isa ng ganap na mandirigma ng ating lahi? Sa loob ng kanyang isipan, nagbabanggaan ang dalawang tinig. Isa ay bumubulong, hinihimok siyang yakapin ang kanyang bagong anyo. Tanggapin mo ito, Miguel. Ikaw ay nilikha upang maging makapangyarihan. At ang isa naman ay pilit siyang hinihila pabalik. Huwag, Miguel, lumaban ka. Hindi ito ang gusto mo. Ngunit alin ang tama? Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang hindi na ito tulad ng dati. Mahahaba ang kanyang mga kuko, at ang kanyang balat ay tila kumikintab sa ilalim ng buwan. Isa ko. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, biglang sumugod si Lucio. Napapikit si Miguel sa bilis ng pag-atake ni Lucio, ngunit ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Isang mabilis na galaw, naiwasan niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Ha! Gising na nga ang dugo mo. Muli itong sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, imbes na umiwas, sinalubong ito ni Miguel. Nagtagpo ang kanilang mga kamay, bumangga ang kanilang mga puwersa, at sa isang iglap, lumipad si Miguel papunta sa isang puno. Miguel, sigaw ni Robin, pilit bumabangon. Ngunit hindi nasaktan si Miguel. Sa halip, bumangon siya ng walang kahirap-hirap. At sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin siya kay Lucio nang may mga matang hindi na pangkaraniwang tao. Ngunit habang naglalaban sila, isang bagay ang bumabagabag kay Miguel. Bakit nga ba ganoon na lang ang kagustuhan ni Lucio na gisingin ang kanyang dugo? Ano ang totoong layunin niya? At sa likod ng kanyang isipan, unti-unti niyang naunawaan, hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng kanilang lahi. May mas malalim na dahilan. At kung hindi siya mag-ingat,
Baka hindi lang siya ang mawalan ng sarili, baka pati ang ama niyang si Robin ay mapahamak. At baka ang buong bayan ay nasa bingit ng isang malagim na tadhana. Miguel, anak, bumalik ka sa sarili mo. Mahinan ngunit may pag-alalang tinig ni Robin ang pumunit sa katahimikan. Nakatingin siya kay Miguel, hindi lang bilang isang ama, kundi bilang isang taong takot sa maaring mangyari. Ngunit si Miguel ay tulala pa rin, nakatingin sa kanyang sariling kamay, sa matatalas na kuko, sa nanginginig niyang katawan na ngayon ay nag-init sa kakaibang sigla. Ano ba ako? Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit wala nang oras upang magduda. Sa paligid, naramdaman ni Miguel ang unti-unting paglapit ng mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Sa likod ni Lolo Lucio, may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi lang isa, hindi lang 5, marami. Dahan-dahang lumalabas mula sa anino ng mga puno ang mga nilalang na kanina papala nakatunghay sa kanila. Ang mga kasamahan ni Lucio, ang mga tunay na tagapangalaga ng kanilang lahi. Dahil dumaloy na ang dugo ng ating lahi sa iyo, Miguel, basag ni Lucio sa katahimikan, oras na upang malaman mo ang katotohanan. Sa isang iglap, bumukas ang malaking pintuan ng lumang bahay sa gitna ng bayan. Isang matandang babae ang lumabas mula rito. Ang kanyang katawan ay baluktot na tila isang lola na napakatanda na. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang kislap, hindi ito mata ng isang mahina. Miguel, tawag nito, halika at tingnan mo ang aming lihim. Nang igiya si Miguel at Robin sa loob ng bahay, napansin nilang wala itong normal na kasangkapan. Wala ni isang palatandaan na may nakatira rito. Sa gitna ng silid, may isang bilog na ukit sa sahig, mga lumang simbolo na hindi maintindihan ni Miguel. Dito, hinawi ni Lucio ang takip ng sahig. Isang malalim na lagusan ang bumungad sa kanila. At mula sa ilalim, isang ungol, malalim, mabigat, gutom. Napaatras si Robin. Kahit si Miguel ay napalunok. Ano yan? Tanong niya. Ngumiti si Lucio. Ang dahilan kung bakit hindi ka makakaalis sa bayang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang totoong takot. Ano ba talaga ang lihim ng bayan na ito? At anong halimaw ang naghihintay sa ilalim ng lupa? Bumuka ang sahig. Mula sa dilim ng lagusan, umalingaw-ngaw ang mabigat na paghinga ng isang nilalang. Malamig, mabigat, gutom. Napalunok si Miguel, habang si Robin naman ay napaatras, mahigpit na hinawakan ang balikat ng anak. Lolo, ano to? Nanginginig na tanong ni Miguel. Si Lucio ay ngumiti. Ang ating tunay na pinagmulan. Isang malalim na dagundong ang yumanig sa buong bahay. At mula sa madilim na hukay, lumitaw ang dalawang nagliliyab na pula at gutom na mata. Hindi lang basta mga mata, unti-unting lumitaw ang isang malahiganteng anyo. Ang balat nito'y kulubot at puno ng mahahabang hiwa, animoy nilikha mula sa itim na anino. Ang bibig nito'y bumuka, at ang mahahaba nitong pangil ay lumantad. Miguel, ito ang dahilan kung bakit ka naririto. Nagkatitigan sila ng halimaw. At sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi siya tinatakot nito, kundi parang tinatawag siya. Lumapit si Lucio sa gilid ni Miguel. Ito ang bantay ng ating lahi, Miguel. Ang nilalang na nagbabantay sa ating dugo, sa ating kapangyarihan. Tumingin si Miguel kay Lucio, nanlilit ang kanyang sikmura sa kaba. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi lang basta aswang ang pamilya natin, Miguel. Tayo ang tunay na mga tagapagmana ng kadiliman. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Miguel. Ang halimaw ay lalong lumapit, ang kanyang amoy ay malansa at puno ng dugo. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo. Ngunit ang katawan niya, ayaw gumalaw. Para bang nakaugat siya sa mismong lupa. At sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ang bumubulong. Halika na, Miguel. Matagal na kitang hinihintay. Hindi. Sigaw ni Robin, biglang humarang sa harap ni Miguel. Anak ko siya. Hindi siya halimaw. Ngunit ngumisi lang si Lucio. Kung ganon, bakit hindi siya tumatakas? Napatigil si Robin. Lumingon siya kay Miguel. Tama si Lucio. Si Miguel mismo, hindi gumagalaw. Dahil sa kaloob-looban niya, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong lumapit sa halimaw. Gustong malaman ang katotohanan. Gustong tanggapin ang kanyang kapalaran. Pipiliin ba ni Miguel na alamin ang kanyang tunay na pagkatao? O tatakbuhan niya ito habang may pagkakataon pa? Ngunit may isa pang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung ito ang bantay ng kanilang lahi, kanino ito nagbabantay? At ano ang maaring mangyari kung tuluyan itong magising? Nag-alimpuyo ang kanyang damdamin habang nakatitig sa halimaw na unti-unting gumagalaw mula sa ilalim ng lupa. Ang mga matang pula nito ay hindi nawawala sa kanya, para bang may hinahanap. Siya. Miguel, lumayo ka riyan, sigaw ni Robin,
mahigpit na hinawakan ang braso ng anak. Ngunit parang may pumipigil sa kilos ni Miguel. Animoy may hindi nakikitang tanikala na humihila sa kanya palapit sa nilalang. Huwag kang matakot, Miguel, bulong ni Lucio. Ito ang ating kapalaran. Napatingin si Miguel sa kanyang lolo, naguguluhan at takot. Kapalaran, tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Lucio, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng misteryo. Tingnan mo ng maigi, apo. Alam mo kung sino yan. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok habang dahan-dahang lumalapit ang halimaw. At sa isang iglap, isang imahe ang dumaan sa kanyang isipan. Isang babae, mapupungay na mga mata, malambot na tinig, puno ng lambing ang mukha. Miguel, ang kanyang ina. Halos manlabo ang paningin ni Miguel sa pagsasalimbayan ng kanyang damdamin. Ano, bakit ko siya nakikita? Muli siyang tumingin sa halimaw at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Sa kabila ng anyong nakakatakot nito, ang hugis ng mukha, ang pagkilos nito, parang pamilyar. Miguel, siya ang iyong ina. Nanigas ang katawan niya. Hindi totoo yan. Pero nagpatuloy si Lucio. Ang dugo natin, Miguel, hindi basta dugo ng aswang. Ang lahi natin ang pinili upang dalhin ang pinakamalakas na nilalang. Ang iyong ina ang huling nag-alay ng sarili upang protektahan ang ating lahi. Halos mawalan ng ulirat si Miguel sa narinig. Ang kanyang ina, ang babaeng matagal na niyang gustong makilala, isa palang halimaw. Hindi ko tumatatanggap, mahina ang kanyang tinig. Kung ganito ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng lahi natin, mas gugustuhin ko pang mamatay. Biglang umungol ang halimaw, isang ungol na puno ng sakit at lungkot. Miguel, kailangan mong pumili. Pabagsak na sabi ni Lucio. Tatanggapin mo ba ang iyong kapalaran o tatakbuhan mo ito? Hindi nakasagot si Miguel. Si Robin naman ay hindi na nakapagpigil. Miguel, tara na. Hindi natin kailangan to. Hindi mo kailangan to. Pero bago pa sila makagalaw, isang matatalas na kuko ang humarang sa daraanan nila. At noon napagtanto ni Miguel, hindi sila basta-basta palalabasin. Tatanggapin ba ni Miguel ang kanyang lahi upang maligtas ang kanyang ama? O lalaban siya sa sariling dugo upang tumakas sa kapalarang hindi niya ginusto? Ngunit bago siya makapagdesisyon, may isa pang tanong na bumagabag sa kanyang isipan. Kung ang kanyang ina ay naging isang halimaw, maaring ganito rin ang magiging kapalaran niya. Umalingaw-ngaw ang halimaw na ungol sa loob ng lumang hasyenda. Napapikit si Miguel, pilit nilalabanan ang nanginginig na katawan. Samantala, mahigpit ang pagkakahawak ni Robin sa kanyang braso, pinipilit siyang hilahin palayo. Miguel, kailangan nating umalis, bulong ng kanyang ama, punong-puno ng pangamba. Ngunit hindi makagalaw si Miguel. Parang may bumabalot sa kanyang katawan, isang hindi may paliwanag na puwersa na humihila sa kanya pabalik, papunta sa nilalang na nakatayo sa harap nila. Ang kanyang ina. Hindi niya pa rin lubos maisip. Ang babaeng matagal niyang gustong makilala, ang imahe ng isang mapagmahal na ina na matagal niyang pinangarap, ngayon ay isa ng halimaw. Miguel, napamulagat siya. Ang tinig na iyon, hindi ito isang ungol, hindi rin isang sigaw ng halimaw. Isang pamilyar na tinig, malambing, malumanay, parang inaawitan siya noong siya'y bata pa. Miguel, anak. Napahakbang siya palapit. Miguel, anong ginagawa mo? Sigaw ni Robin, mahigpit siyang hinawakan upang pigilan. Ngunit hindi niya mapigilan ang sariling katawan. Ang kanyang puso ay bumibilis, hindi sa takot, kundi sa kakaibang pagkilala sa nilalang sa harap niya. Ang kanyang ina, buhay pa ba? O isa na lamang itong anino ng nakaraan? Sa isang sulok, si Lucio ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na kasinungalingan. Ngayon mo na mararamdaman, Miguel, bulong nito. Ngayon mo na mararamdaman ang tawag ng ating lahi. Ang matanda ay hindi nagpakita ng takot o pag-aalala. Sa halip, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil alam niyang hindi na makakatakas si Miguel. Dugo ang humihila sa kanya. At sa dugo ring iyon, malalaman niya ang katotohanan. Pipiliin ba ni Miguel na lumapit sa halimaw at tanggapin ang kanyang lahi? O lalaban siya upang itakwil ang sariling dugo? Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Kung ang kanyang ina ay nawala sa dilim, sino ang nagsisigurong hindi rin siya lamunin nito? Miguel, anak. Ang malamig na tinig na iyon ay parang sumasalakay sa kanyang isipan. Ang kanyang ina o ang nilalang nakaharap niya ay dahan-dahang naglalakad palapit. Ang mga mata nitong pulang-pula ay kumikislap sa dilim, ngunit sa kabila ng nakakakilabot nitong anyo, may kung anong humihila kay Miguel para lumapit. Hindi totoo to. Bulong niya, nanginginig.
Hinawakan siya ng kanyang ama, pilit siyang hinahatak palayo. Miguel, hindi yan ang ina mo. Isa na siyang halimaw. Hindi na siya tao. Ngunit paano kung hindi totoo ang sinabi ng kanyang ama? Paano kung may ibang katotohanan sa likod ng lahat ng ito? Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang lolo Lucio. Hindi ito gumagalaw, tahimik lang na nakamasid, ngunit bakas sa mukha nito ang isang bagay na hindi niya may paliwanag. Parang inaasahan na nito ang pangyayaring ito. Lolo, bulong ni Miguel. Ano bang totoo? Ano ba talaga ang nangyayari? Ngumiti si Lucio, isang ngiting puno ng misteryo. Apo, hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba naunawaan kung ano ka? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ang sarili mo. Napatingin si Miguel sa kanyang mga kamay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong nagbabago sa kanya. Sa liwanag ng buwan, unti-unting nagbago ang kanyang balat. Parang may lumalabas na kakaibang enerhiya mula sa loob niya, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. At doon niya napagtanto ang kinatatakutan niyang posibilidad. Hindi lang siya basta isang tao. Isa rin siyang sila. May dugong aswang na dumadaloy sa kanya. Nanlabo ang kanyang paningin, bumibigat ang kanyang katawan. Para bang may nag-udyok sa kanya na sumuko, nayakapin ang kadilimang tinakasan ng kanyang ina noon. Miguel, sigaw ng kanyang ama. Labanan mo yan. Ngunit paano kung hindi na niya kayang labanan? Paano kung ang halimaw na kinatatakutan nila ay siya mismo? Nanginig si Miguel habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan itong nagbabago, ang kanyang balat ay nagiging mas malamig, mas matigas. Ang kanyang pandinig ay lumilinaw, naririnig niya ang mahihinang bulong sa paligid, mga tinig na tila nagmumula sa kawalan. Miguel, yakapin mo ang iyong tadhana. Napaatras siya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya iyon o may ibang nilalang na bumubulong sa kanyang isip. Si Robin ay nakatingin sa kanya nang may takot at pag-alala. Miguel, anong nangyayari sa'yo? Sa kanyang harapan, ang kanyang ina o ang nilalang nakahawig ng kanyang ina ay unti-unting naglalakad palapit. Hindi na ito tulad ng dati niyang ina sa mga larawan, kundi isang nilalang na may mahahabang kuko at pulang mga mata. Ngunit hindi ito umatek. Sa halip, huminto ito sa kanyang harapan at muling nagsalita. Miguel, alam mong hindi mo ito matatakasan. Hindi ako katulad mo, mariing tugon niya, nanginginig ang boses. Hindi mo alam kung ano ka, sagot nito. Ngunit malapit mo nang malaman. Sa likuran, si Lolo Lucio ay nakamasid pa rin, walang bahid ng takot. Alam niyang darating ang sandaling ito, ang sandali kung kailan magigising ang dugo sa loob ni Miguel. Miguel, hindi ito sumpa, ito ay isang handog, bulong ng matanda. At ito ang dahilan kung bakit kita pinauwi. Isang handog, bumalikwas si Miguel, hindi makapaniwala. Itong nararamdaman ko ngayon, ang pagiging ganito, isa itong handog. Ang dugo natin ay makapangyarihan. Isa kang tagapagmana ng ating lahi, sagot ng matanda. At wala ka nang magagawa para takasan ito. Humakbang si Miguel paatras. Hindi siya maaring maging isa sa kanila. Ngunit bakit tila lumalakas ang udyok na tanggapin ang kanyang kapalaran? Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi, ang paggalaw ng mga anino sa paligid. Pakiramdam niya, may mga matang nakatingin sa kanya, nagmamasid, naghihintay. Sa kanyang magiging pasya. Pipiliin ba niyang yakapin ang kanyang tunay na lahi? O lalabanan niya ang sarili niyang dugo? Malamig ang hangin sa paligid, ngunit ang katawan ni Miguel ay tila nag-apoy. Habang nakatitig siya sa kanyang ina, o sa nilalang nakahawig nito, mas lalong lumalakas ang sigaw sa kanyang isipan. Hindi mo ito matatakasan, Miguel. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. Hindi niya alam kung kanino nanggagaling, ngunit ramdam niya ang bigat nito. Samantala, si Robin ay bumunot ng itak mula sa kanyang sinturon. Lumayo ka sa anak ko, sigaw niya, nakatutok ang talim sa nilalang sa kanilang harapan. Ngunit hindi natinag ang halimaw. Bagkus, ngumiti ito, isang ngiting naglalaman ng isang lihim. Robin, ani nito sa isang malamig na tinig. Alam mong hindi mo ito may paglalaban. Sa likod nila, si Lolo Lucio ay nanatiling tahimik, ngunit bakas sa mukha nito ang isang bagay, isang katotohanang matagal nitong itinago. Lolo, mahina ngunit nanginginig ang boses ni Miguel. Alam mo, hindi ba? Isang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Miguel, hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang susunod na tagapagmana. Hindi makapaniwala si Miguel. Lahat ng nangyayari ay parang isang bangungot na hindi niya matakasan. Hindi ako magiging isa sa inyo, sigaw niya.
Ngunit habang sinasabi niya ito, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan. May pumipiglas mula sa loob niya, isang bagay na pilit na gumigising. Ang kanyang mga kuko ay unti-unting tumutulis. Ang kanyang paningin ay lumilinaw sa dilim. At sa unang pagkakataon, naamoy niya ang dugo sa hangin. Miguel, yakapin mo ang kapalaran mo. Huwag, anak. Labanan mo yan. Dalawang tinig, dalawang magkasalungat na tinig, ang pumupunit sa kanyang isipan. Alin ang kanyang pakikinggan? Sa harapan niya, ang kanyang ina ay naghihintay. Sa likod niya, si Robin ay desperadong humahawak sa kanya. At si Lolo Lucio, nakangiti. Sa kadiliman ng gabi, unti-unting naramdaman ni Miguel ang palalamig ng kanyang katawan. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang laman. Miguel, lumaban ka, sigaw ni Robin habang mahigpit siyang hinahawakan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, may bumubulong sa kanyang isipan, isang tinig na hindi sa kanya, ngunit parang matagal na niyang kilala. Sa kanilang harapan, si Lolo Lucio ay nakamasid lamang, tila may hinahanap na kasagutan sa reaksyon ni Miguel. Huwag kang matakot, apo, wika ng matanda. Hindi mo ito maiwasan. Ano ang hindi ko maiwasan? Galit na tanong ni Miguel. Ano ba talaga ako? Ngumiti si Lolo Lucio, isang ngiting puno ng sikreto. Ikaw ang hinintay namin ng matagal na panahon. Sa likod ng matanda, lumabas mula sa anino si Amara. Ang kanyang maputlang mukha ay bahagyang sinisinagan ng buwan. Miguel, bulong niya. Tanggapin mo na. Hindi ako magiging tulad ninyo, sigaw ni Miguel, ngunit naramdaman niyang nag-alab ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, bumigat ang kanyang katawan. Ramdam niya ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso, ang pag-init ng kanyang dugo. Sa kanyang paningin, nagbago ang mundo. Ang madilim na paligid ay naging malinaw, kitang-kita niya ang bawat detalye, ang bawat galaw ng mga anino. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Unti-unting humaba ang kanyang mga kuko, at ang kanyang balat ay tila kumikirot, parang may bumubukal mula sa loob. Miguel, lumapit si Robin, pilit siyang nyugyog. Anak, labanan mo yan. Ngunit isang malamig na tinig ang sumagot sa kanya. Hindi mo na siya mapipigilan. Napapikit si Miguel, pilit na nilalabanan ang nararamdaman niyang pagbabago. Ito ba talaga ang kapalaran niya? Sa harapan niya, si Amara ay patuloy na lumalapit. Sa likuran niya, si Robin ay desperadong humihingi ng sagot. At sa dilim ng paligid, may mga matang nagmamasid. Naghihintay. Pinagpapawisan si Miguel habang unti-unting bumibigat ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag, pero ramdam niyang may kakaibang puwersang gumigising sa kanyang loob. Miguel, anak, lumaban ka, sigaw ni Robin habang mahigpit siyang yakap. Ngunit tila nawawala na ang kontrol ni Miguel sa kanyang sarili. Hindi mo na siya mapipigilan, malamig na tinig ni Lolo Lucio. Oras na para tanggapin niya kung sino talaga siya. Napatingin si Miguel sa matanda. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Lumapit si Lolo Lucio at hinawakan ang kanyang balikat. Ikaw ang hinirang, apo, mahina ngunit matigas na tinig ng matanda. Dugo mo ang magpapatuloy sa ating lahi. Muli siyang napatingin kay Amara. Hindi pa rin ito kumikibo, pero may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, parang isang halimaw na nag-abang. Ikaw ang susunod, Miguel, bulong ni Amara. Tanggapin mo ito at hindi ka na magiging mahina. Napailing si Miguel. Hindi ako magiging tulad ninyo. Biglang humakbang si Robin sa pagitan nila, itak ang hawak at matapang na humarap kay Lucio at Amara. Hindi ninyo siya makukuha, sigaw niya. Lalayo kami sa lugar na to. Ngunit tumawa lang si Lucio. Sa tingin mo ba, makakatakas kayo? Hindi ninyo na mababago ang itinakda. Sa isang iglap, sumakit ang buong katawan ni Miguel. Parang may dumadaloy na apoy sa kanyang dugo. Napaluhod siya sa lupa, napahawak sa kanyang dibdib. Dumilim ang paningin niya. At sa loob ng kanyang isip, nakakita siya ng pulang liwanag, mga anino, at isang boses na bumubulong. Ikaw ang magpapasimula ng bagong lahi, ang pinakamalakas sa lahat. Napasigaw si Miguel habang lumalakas ang pagkirot ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang pinupunit ang kanyang laman mula sa loob. Anak, labanan mo yan, sigaw ni Robin habang yakap-yakap siya, pero tila may puwersang pilit siyang hinihila palayo. Sa harapan nila, nakatingin lang si Lolo Lucio, hindi man lang nababahala. Sa halip, tila may kasiyahan sa kanyang mga mata. Apo, yan ang tanda na gising na ang tunay mong dugo. Hindi ako isa sa inyo. Pilit na lumalaban si Miguel, ngunit lalo lamang siyang pinanghihinaan.
Sa kanyang isipan, nagdilim ang lahat. Nakakita siya ng mga imahe, mga nilalang na may mahahabang kuko, matutulis na ngipin, at pulang mga mata. Narinig niya ang kanilang bulong. Isang atin, isa kang atin. Biglang bumalik ang kanyang uliran. Muli niyang nakita ang paligid, ang kagubatan, ang lumang bahay ng kanyang lolo, at si Amara na nakamasid sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang dalaga, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Miguel, malambing ngunit malamig ang kanyang tinig. Huwag ka nang lumaban. Tanggapin mo na ang itinakda sa'yo. Muli siyang napatingin kay Lolo Lucio. Lolo, ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa akin? Napangiti ang matanda. Gusto kong ipakita sa'yo ang katotohanan, apo. Isang bagay na matagal nang itinago sa'yo. Lumapit ito at inilabas ang isang lumang kahoy na kahon. Dahan-dahan itong binuksan, at bumungad kay Miguel ang isang lumang kwintas. May nakakabit itong maliit na bote na may natuyong dugo sa loob. Dugo ng iyong ina, sabi ni Lucio. Ang tunay niyang lahi, at ang sumpang ipapasa niya sa'yo. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ang ina mo, apo. Saglit na natigilan si Lucio. Isa siyang aswang. Napaatras si Miguel. Hindi totoo yan. Ngunit muling nagsalita si Amara. Miguel, alam mong may kakaiba sa'yo. Ramdam mo ito, hindi ba? Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na hindi niya may paliwanag. May bahagi ng kanyang pagkatao na tila sumasang-ayon. At dito nagsimula ang tunay niyang pagtuklas. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Miguel. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Lolo Lucio. Ang ina mo, isa siyang aswang. Hindi maari. Napatingin siya sa lumang kwintas na may tuyong dugo. Pakiramdam niya ay may bumabangon na malamig na hangin sa paligid. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya, pero naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag kang matakot, Miguel, sabi ni Amara habang lumalapit. Masasanay ka rin. Darating ang araw na hindi mo na itatakwil ang sarili mong dugo. Ngunit biglang humarang si Robin sa pagitan nila. Hindi ninyo siya makukuha, galit na sigaw ng kanyang ama. Hindi namin tinanggap ang tawag mo para maging isa siyang halimaw. Natahimik si Lolo Lucio, ngunit hindi nawala ang mapanuring tingin sa kanya. Hindi mo ito maiwasan, Robin, mahinahon ngunit matigas ang tinig ng matanda. Dugo niya ito. Kahit anong gawin mo, lalabas at lalabas ang tunay niyang anyo. Biglang lumakas ang hangin. Napansin ni Miguel na ang paligid ay tila nagiging mas madilim. At doon niya naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Para bang may kumakagat sa kanyang laman mula sa loob. Napayakap siya sa sarili, humihingal, habang unti-unting pumupusyaw ang kanyang paningin. Parang may nagbabago sa kanya. Miguel, lumaban ka, sigaw ni Robin, ngunit halos hindi na siya makarinig. Nakita niya ang sarili niyang mga kamay. Unti-unting lumalabas ang matatalas na kuko. Ano to? Bulong niya sa sarili, nanginginig. Anong nangyayari sa akin? Tumawa si Lolo Lucio. Oras na para ipakita ko sa iyo ang tunay mong mundo. Nanginginig si Miguel habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Kitang-kita niya ang dahan-dahang pagbabago. Unti-unting tumutubo ang kanyang mga kuko, humahaba ang kanyang mga daliri, at nanlilisik ang kanyang paningin sa dilim. Hindi ako aswang, sigaw niya. Ngunit parang kumukulong dugo ang dumadaloy sa kanyang katawan. Tanggapin mo, Miguel, mahinahong wika ni Lolo Lucio habang nakamasid. Wala ka nang magagawa. Ang dugo ng iyong ina ay gumigising na sayo. Biglang lumapit si Amara, ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi masakit kung hindi ka lalaban, Miguel. Hinaplos niya ang pisngi ng binata, ngunit sa halip na init ng palad, malamig at kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanya. Lumayo ka sa akin. Napaatras si Miguel, pilit na nilalabanan ang hindi may paliwanag na puwersang humihila sa kanya. Anak, lumaban ka, sigaw ni Robin, pero napansin niyang unti-unting nanghihina si Miguel. Masyado pang maaga, sabi ni Lolo Lucio. Pero darating ang araw na hindi mo na magagawang labanan ang sarili mong kalikasan. Sa isang iglap, lumakas ang hangin at isang nakakatakot na alulong ang narinig nila mula sa kagubatan. Dumarating na sila, bulong ni Amara. Mula sa kadiliman, dahan-dahang lumitaw ang 6 na pairs ng pulang mata. Isa-isang lumabas ang mga nilalang mula sa likod ng mga punong kahoy, payat, mahahaba ang kamay, at may matatalas na pangil na tila gutom na gutom. Miguel, ipakita mo sa amin kung sino ka talaga. Nanginginig si Miguel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bumabangong gutom sa kanyang loob. Gutom, isang matinding gutom na hindi pa niya nararanasan noon. Tinitigan siya ni Amara.
Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong kumain. Nanginginig si Miguel habang pinagmamasdan ang mga nilalang sa harapan niya. Matatalim ang kanilang pangil, nakatiklop ang kanilang mga pakpak sa likod, at ang kanilang pulang mata ay nagliliyab sa gutom. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong niya, pilit na nilalabanan ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Sumali ka sa kanila, sagot ni Amara, isang malalim at mapanuksong tinig. Sila ang iyong tunay na pamilya. Biglang sumugod ang isa sa mga halimaw, isang payat ngunit mabilis na aswang na may mahahabang kuko. Tumalon ito papunta kay Miguel, at sa isang iglap, naramdaman niya ang sariling katawan na kusa ng gumalaw. Napakabilis. Bago pa man siya masugatan, nahawakan na niya ang braso ng aswang. Napansin niyang hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas, mas matindi, mas mabilis. Lalaban ka ba? Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung kanino iyon galing. Pakiramdam ni Miguel ay may nag-apoy sa kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang gutom ay lalong lumalakas. Miguel, anak, lumaban ka, sigaw ni Robin. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gilid, may hawak na matalim na itak. Ang takot at pag-alala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Wala kang dapat ipaglaban, sagot ni Lolo Lucio. Ikaw ay isa sa amin. Ang dugo mo mismo ang nagpapatunay niyan. Sa isang iglap, isang matinding sakit ang bumalot kay Miguel. Para bang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang pilit na kumakawala. Huwag kang lalaban, Miguel, bulong ni Amara. Kumapit ka sa iyong tunay na anyo. Humihingal si Miguel, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nararamdaman niyang lumalakas siya, ngunit ano ang magiging kapalit? Tumingin siya kay Robin, sa kanyang ama na nagpalaki sa kanya. Tumingin siya kay Amara, sa babaeng ipinagkasundo sa kanya, na nagsasabing siya ay kabilang sa kanila. At tumingin siya kay Lolo Lucio, ang matandang gustong itali siya sa isang kapalarang hindi niya pinili. Miguel, ikaw ang pipili ng landas mo. Nanginginig si Miguel, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding sigalot na bumabalot sa kanyang isipan. Nararamdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, isang uri ng enerhiyang hindi niya kailanman nadama noon. Miguel, lumaban ka, sigaw ni Robin, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Nakahanda siyang ipaglaban ang anak laban sa kahit anong puwersa ng kadiliman. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Miguel ang panawagan ng dugo. Parang may bumubulong sa kanyang isipan, isang tinig na nagsasabing, tanggapin mo kung sino ka. Huwag kang matakot, dagdag ni Amara, lumalapit sa kanya. Hindi mo ito mapipigilan. Ang dugo ng iyong ina ay nasayo. Papa, sigaw ni Miguel. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang katawan na parang hindi niya kontrolado. Tumalon siya, mas mabilis kaysa sa dati, at sa isang hampas ng kanyang kamay, isang matalim na sugat ang lumitaw sa katawan ng halimaw. Napaatras ang aswang, dumadaing sa sakit. Si Miguel naman ay tulala habang nakatingin sa sarili niyang kamay. Nangitim ang kanyang mga kuko, mas matalim kaysa sa normal. Ano to? Bulong niya, nanginginig. Ang iyong kapangyarihan, sagot ni Lolo Lucio. Ang patunay na isa ka sa amin. Nakita ni Robin ang nangyari, at ang puso niya ay binalot ng pangamba. Miguel, anak, hindi mo kailangang gawin to, pakiusap niya. Kaya pa nating umalis dito. Pero alam nilang hindi na sila basta makakatakas. Napapalibutan na sila ng mga halimaw. Walang alis, madiin na sabi ni Lolo Lucio. Ito ang iyong tahanan, Miguel. Hindi mo maaring talikuran ang iyong lahi. Napatingin si Miguel sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Amara, at sa kanyang lolo. Nasa kanya ang desisyon, tatanggapin ba niya ang tawag ng dugo, o lalabanan niya ang kanyang kapalaran? Humihingal si Miguel, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Naroon pa rin sa kanyang mga kamay ang dugong dumaloy mula sa sugatang aswang, hindi kanya, kundi sa nilalang na sinaktan niya. Ano to? Bulong niya sa sarili. Bakit biglang lumakas ang katawan ko? Napatingin siya kay Lolo Lucio, sa matandang walang kahit anong bakas ng gulat sa mukha. Para bang inasahan na nito ang lahat. Huwag kang mag-alala, Miguel, sabi nito sa malamig at matigas na tinig. Masasanay ka rin. Hindi ako isa sa inyo, sigaw ni Miguel, sabay lingon kay Robin. Papa, umalis na tayo rito. Pero bago pa man sila makagalaw, biglang may humarang sa kanila, si Amara, nakatitig kay Miguel. Sa kanyang mga mata, may halong lungkot at panghihinayang. Wala na kayong babalikan sa Maynila, Miguel, sabi ni Amara. Tanggapin mo na, hindi ka na tulad ng dati. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsimulang dumilim ang paligid kahit wala pang alas 6 ng gabi. Isa-isang lumabas mula sa anino ang iba pang nilalang, mga mata nilang pula, nagliliwanag sa kadiliman.
Nagugutom na kami, Lucio, sabi ng isa. Kailan mo ipapakilala sa amin ang bagong kasapi? Ramdam ni Miguel ang bumibigat na tensyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, kasama sa gulong ito ang kanyang ama. Papa, napahawak siya sa braso ni Robin, pero nagulat siya nang makitang nanginginig ang kanyang ama. Pero hindi ito dahil sa takot. Si Robin ay may hawak ng itak, mahigpit at puno ng galit. Kung gusto ninyo ang anak ko, dadaanin muna ninyo ako sa patay. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Papa, huwag. Pero huli na. Sa isang iglap, umateke si Robin, inundayan ng saksak si Lolo Lucio. Subalit sa bilis ng pangyayari, isang matalim na kamay ang humarang sa itak. Si Miguel. Papa, hindi, sigaw niya. Hindi natin sila kayang kalabanin. Hindi makapaniwala si Robin. Miguel. Napatingin siya sa anak, sa nangingitim nitong mga mata at sa matatalim na kuko. Dahan-dahang napaatras si Robin. Huwag mong sabihing isa ka na rin sa kanila. Hindi makasagot si Miguel. Dahil hindi rin niya alam ang sagot. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Miguel ang bumibigat na tensyon sa pagitan nila ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, ang kakaibang lakas, ang bumabangong instincts sa kanyang loob, isa lang ang sigurado siya. Hindi siya handa. Miguel, muling tawag ni Robin, baka sa tinig nito ang pinaghalong takot at pag-alala. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, isang malalim at malamig na tinig ang pumuno sa katahimikan. Miguel ay matagal nang nakatadhana sa atin, wika ni Lolo Lucio. Ano pa ang nilalaban mo, Robin? Hindi mo matatakasan ang dugo na dumadaloy sa inyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Robin, kita sa kanyang mga mata ang puot at pagkalito. Humakbang si Lolo Lucio papalapit, bitbit ang isang lumang pendant na tila gawa sa buto at nakaukit ang isang kakaibang simbolo. Ibinato niya ito kay Robin. Alalahanin mo kung sino ka, Robin, sabi ng matanda. Hindi mo ba naitatanong kung bakit bigla na lang nawala ang iyong ina noon? Kung bakit hindi mo na siya muling nakita kahit kailan? Napaatras si Robin habang mahigpit na hawak ang pendant. Para bang may kung anong bumalot sa kanyang isipan, mga alaala mula sa kanyang pagkabata na hindi niya naunawaan noon. Mga sigaw sa gitna ng dilim, isang babaeng umiyak, isang gabing pinuno ng dugo at takot. Hindi ito maari. Bumubulong si Robin sa sarili. Ngunit ngumiti lang si Lolo Lucio. Ang dugo ng mga aswang ay dumadaloy rin sa iyo, Robin. Matagal ka ng bahagi ng lahi namin. At ang anak mo, siya ang magiging tagapagmana ng lahat. Hindi makapagsalita si Miguel. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang lolo, ibig sabihin ba'y matagal na silang konektado sa mundong ito? Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayoy tila wala sa sarili, nalulunod sa mga alaala ng nakaraan. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Miguel. Hindi sa mga aswang, kundi sa posibilidad na hindi na siya makabalik sa dati niyang buhay. Tahimik si Robin, nanginginig ang kamay habang hawak pa rin ang lumang pendant na ibinigay ni Lolo Lucio. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi ako isa sa inyo, bulong niya, tila pilit kinukumbinsi ang sarili. Hindi ko matanggap yan. Ngunit tumawa lamang si Lolo Lucio, isang malamig at mabigat na halakhak na tila bumabalot sa buong paligid. Bakit ka patatanggi, Robin, anang matanda? Hindi mo ba naitatanong kung bakit hindi mo kailanman nakita ang bangkay ng iyong ina? Dahil hindi siya namatay, umalis siya, dahil pinili niyang talikuran ang sarili niyang dugo. Nanlamig ang katawan ni Robin. Anong ibig mong sabihin? Muling lumapit si Lolo Lucio at itinuro ang pendant na hawak niya. Dugo ng ating lahi ang dahilan kung bakit ka malakas, kung bakit hindi ka kailanman nagkasakit nang lumalaki ka. Pero ang tunay mong kapalaran, si Miguel ang magpapatuloy. Tahimik si Miguel, sinusubukang intindihin ang lahat ng narinig. Ang kanyang ama, may dugong aswang, at siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. Hindi ko ito gusto, bulalas niya. Ayokong maging tulad ninyo. Ngumiti si Amara, lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Pero hindi mo ito matatakasan, Miguel. Nagsimula na ang pagbabago sa katawan mo, hindi ba? Napasinghap si Miguel. Totoo, simula nang makagat siya noong isang gabi, may kung anong kakaiba sa kanya. Mas lumakas siya, mas lumilinaw ang pandinig niya, at sa tuwing inaabot siya ng gutom, napalunok siya. Nagiba ang panlasa niya. Hindi ko matanggap to. Hinawakan ni Robin ang balikat ng anak. Miguel, hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo magiging tulad nila. Subalit ngumiti si Lolo Lucio at inyangat ang isang kamay. Sa isang iglap, dumilim ang paligid at isa-isang lumabas mula sa mga anino ang iba pang nilalang,
mga matang nagliliwanag sa dilim, nagmamasid sa kanila. Kung ayaw ninyong tanggapin ang inyong tadhana, malamig na wika ni Lolo Lucio, kailangan ninyong lumaban para mabuhay. Napalunok si Miguel habang unti-unting lumalapit ang mga nilalang. Alam niyang wala na silang tatakbuhan. At ngayon, kailangan nilang gumawa ng desisyon. Tatanggapin ba nila ang dugo ng aswang sa kanilang katawan o lalaban sila hanggang sa huling hininga? Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.